So ito, sir, umpisahan natin ano ang ating tanungan. Una sa lahat, kumusta kayo sir bilang kayo po ay nagtapos bilang summa cum laude dito sa UP Diliman. Kumusta po ang ating nararamdaman ngayon, Sir Jeremy? Siyempre po, okey naman, masaya kasi iba ilang taon din yan na pinagsikapan. Feeling ko naman po sa lahat ng nagtapos sa UP Diliman, napakagandang pakiramdam na matapos na. Eh, sabi nga nila, mahirap pumasok sa UP pero mas mahirap na magtapos. Kaya masaya na natapos na, pero yun din, medyo malungkot din kasi yun nga, tapos na. Opo. Malaman namin sir, ano ba ang inyong course dito sa UP, Sir Jeremy? BS Statistics po. Okay, yun. And dito sir ano, malaman ko lang and mai-ano ko lang sir, maiklaro. Kasi nakita ko sir sa social media, bago sa UP, kayo sir ay nakapagtapos ng secondary sa Pisay, sa Philippine Science High School, Bicol. Tama sir? Yes, yes po, sa Bicol Opo, Legal yun. Campus. And dito, Sir Jeremy, ano, paano ba sir nahubog ng Philippine Science High School ang inyo pong foundation at disiplina sa pag-aaral po na siyang naghanda po sa inyo para makapasok sa UP Diliman, Sir Jeremy? Siguro dito may dalawa akong rason na naiisip ko paano nahubog yung eskwelahan, yung disiplina ko sa pag-aaral. Una sa lahat, kasi nung pumasok ako sa high school, hindi pa ako nun masyadong masipag mag-aral, hindi pa ganun ka disiplinado. Kaya nagulat ako na meron nun ng set na study period. So noong panahon ko, habang nasa Pisay pa ako, kapag 7 PM na hanggang 10 PM, kailangan talaga nakaipot kami sa isang kwarto tapos nag-aaral kami lahat. Bawal doon may naglalaro, bawal may nag-games, nanonood ng hindi related sa pag-aaral. Kaya yun talaga na-force ako nun na maging disiplinado, na mag-aral ako, tapos gabi-gabi. So parang wala kang option, kaya matututo ka na lang talaga. Gagamitin mo na lang yung oras na yun para yun, mag-aral ka rin. Kasi siguro yung isa pa, yung fact na magkakasama dun ay lahat ganun yung ginagawa. So kumbaga napaligiran ka ng mga tao na nag-aaral din, masisipag, parang na-force ka na sumabay sa kanila or pantayan yung ginagawa nila. So natutulak kayo ng environment mo na galingan ka. Okay po, very well said sir, ano. And dito, Sir Jeremy, ano naman yung pinakamalaking pagkakaiba o culture shock na naexperyensyahan po ninyo, mula sa, Pisay dito sa Bicol, tapos nang nag-aral na kayo sa UP Diliman, Sir Jeremy? Napakalaki talaga ng culture shock ng UP. Siguro yung pinakaunang culture shock na hindi na-expect ng maraming tao. So wala talagang uniform pagpunta mo sa UP. So kahit anong suot mo punta sa klase, okay lang. So syempre galing ako sa high school, lagi kang nakapantalon, lagi naka-polo, parehas yung suot mo araw-araw. So pasok ka ng college, makikita ko papasok, nakapantulog pa. Yung iba, sobrang gagara ng suot. Yung iba, okay lang. Kahit anong gusto mo, pwede. Opo, iyon. And dito sir ano, kung hindi ako nagkakamali, speaking of Pisay, ang Pisay ay talagang kilala po sa kung halimbawa pressure lang naman ang pag-uusapan, kilala pagdating dito sa science and math. And ang UP din, kilala naman sa academic freedom at galing ng mga estudyante and mga guro dito or mga professor. Ngayon sir, paano nakatulong yung tatak Pisay natin para makamit natin yung pinakamataas na parangal na summa cum laude sa UP? May epekto ba sir yung pagiging Pisay natin, Pisay scholar, kaya natin nakamit yung summa cum laude sa UP, sir? Siguro, kung iisipin ko, ano rin naman kasi siya eh, pagpasok mo ng kolehiyo, pagpasok mo sa UP, marami talaga magsasabi nito na mag-iiba ka talaga, no? UP will humble you. So akala mo dati magaling ka na, pagpunta mo dun, iba siya. So pwedeng galing ka rin naman sa Pisay, pero pagpunta mo dun, iba pa rin talaga. So, hindi naman siya kaagad sumusunod. Depende pa rin siya sa tao kung tama yung napuntahan mong kurso. Pero para sa akin, yung nagawa ng Pisay na pagpunta ko sa UP, ay nanganda niya ako na yun nga, na disiplinado, na nag-aaral, yung kung paano ako tumutungo sa mga
Problema, maganda yung naging curriculum kung nasa PSEA pa ako. Kaya pagpunta ko sa UP, hindi gano'n nakaka-shock kung ano yung mga inaaral. Opo, iyon. And dito, Sir Jeremy, sa gitna ng matinding kompetisyon sa UP Diliman, alam natin yan. Paano nyo, sir, pinangangalagaan yung inyo pong mental health at naiwasan yung tinatawag na burnout bilang isang scholar, Sir Jeremy? So, syempre, alam naman natin na pag lagi ka nalang nag-aaral, yung mapapagod ka talaga, ma-burnout ka talaga. So para sa akin, naging malaking bahagi yung pahinga, yung recreation, tapos yung leisure. So naglalaro ako ng sports. Nung nasa UP din naman ako, minsan naglalaro ako ng volleyball. Tapos yung sa recreation naman, meron ako ng long-term girlfriend. Pagkasama ko siya, ayun, nakakapag-relax ako, lumalabas kami. Tapos, siyempre yung faith din, di ba? Pinangahawakan ng mga tao. So, nakakatulong din yun, yung pagdadasal, yung pag hindi mo na kaya, may pinangahawakan kang mas nakakataas. So, Opo. And during that time, Sir Jeremy, na kayo ay nag-aaral sa UP, may mga pagkakataon ba, sir, na binalikan nyo yung mga turo, yung experiences dito sa Bicol para magsilbing inspiration at lakas po natin tuwing tayo ay nahihirapan, Sir Jeremy? siyempre, galing sa Bicol yung pamilya ko, siyempre. Sa akin ako pinakaunang natuto. So, siguro isang lagi kong pinanghahawakan na aral galing sa pamilya ko ay yung parang nagsasabi sa akin ng tatay ko na be best. So, ibig sabihin lang nun, sa lahat ng ginagawa mo, sinusubukan mo yung nakakaya mo maging excellent. So, hindi naman nun ibig sabihin lagi kang top or lagi kang mataas. Ibig sabihin lang nun, sa lahat ng ginagawa mo, binibigay mo lahat ng kaya mong ibigay. So, kung yung kaya mong ibigay ay nandito lamang ngayon, okay lang yan. Yun yung best mo sa panahon yun. Kung kaya mo ay nandito, ito okay rin yun. Basta kung anong kaya mong ibigay sa panahon na yun, ibibigay mo lagi. Opo, iyon. And dito, Sir Jeremy, maisingit ko lang na katanungan. Ano ba, sir, yung inyo pong mga na-experience na challenges, mga struggles, pagsubok nung tayo ay nag-aaral sa UP, Sir Jeremy? Siguro yung pinakamalaking struggle na rin. I think marami makaka-relate mo dito ng mga galing sa probinsya. Nasa Maynila ka, wala kang pakilala doon halos. So, ikaw lang talaga. Mag-a-adjust ka kung paano yung buhay doon. Naalala ko nung unang taon ko doon sa Maynila, lagi ako nagugulat. Napakamahal ng mga bilihin kumpara sa probinsya. At sa 4 na taon ko doon, pamahal lang siya ng pamahal. So, nung unang taon ko rin, naranasan ko rin pakiramdam na yung budget mo, ini-stretch mo, or tinatry mo pagkasa sa isang buwan or hahanapin mo kung saan yung mga kainan na makakatipid ka or kung ano yung pwede mo lang gastusin. Sa tingin ko napaka-shared na experience nun sa mga taga-probinsya na nag-aaral sa Maynila. At sa dagdag rin nun na wala kang pamilya, wala kang kilala doon. So, kailangan mo rin makahanap ng mga tao na sila yung maging mong sandigan, maging mong safe space. Opo. And dito, Sir Jeremy, paano nyo naman binabalanse yung pagiging tipikal na kabataan at ang bigat ng responsibilidad natin ng pagiging isang top student mula sa Pisay and UP, Sir Jeremy? Siguro kung pag-uusapan sa pagbabalanse nun, ang nakakatulong talaga sa akin dito ay yung mindset na hindi mo kailangan gawin lahat sabay-sabay. So kumbaga, sa bawat panahon, mag-focus ka lang sa isang bagay. So, hindi naman kailangan na lagi kang nag-aaral, hindi kailangan na lagi kang naglalaro, o hindi naman kailangan na lagi kang gumagawa ng extracurricular activities. Para sa bawat panahon ng buhay mo, pumili ka lang kung saan mo gusto mag-focus na hindi napapabayaan yung iba. So yung iba naka-maintenance lang, pero yung iba, doon ka nagtutuon ng focus. So pwede ngayon, focus muna ako sa pag-aaral, hindi muna ako maglalaro masyado, o hindi muna ako gagawa ng extracurriculars. Pero pwede pag hindi naman mabigat yung pag-aaral ngayon, saka naman ako mag-focus sa mga leisure activities ko para hindi naman ako mapagod ng sobra. Opo. And ito, Sir Paul, Sir Jeremy, last question ko na ito, sir, bago ko naman ilipat.
kay Bombo Kim ang opportunity para magtanong sa iyo. Para sa inyo sir, ano ba yung mas mahirap or challenging? Yung makapasa, makasabay sa curriculum dito sa Pisay, sa Bicol, o yung pagpapanatili ng ating performance na maganda para ma-achieve itong pagiging summa cum laude, yung grado natin sa UP Diliman, Sir Jeremy? So, tama ba ang tanong ko ano yung mas mahirap, yung Pisay ba or yung UP Diliman? Yes, opo. Parang iba rin naman kasi hindi sila madaling makumpara. Kasi yung hirap sa Pisay, structure siya na naka-impose sa'yo. Kailangan mong sabayan yung pressure. Parang wala kang masyadong choice eh. Kung hindi ka makasabay, mapag-iiwanan ka. Pero pagdating kasi sa UP, iba na siya eh. Parang every person, sariling battle nila. So yung pressure, hindi na siya nanggagaling sa institution lamang. Nasa iyo na siya kung paano mo siya dadalhin, kung paano mo itutulak yung sarili mo. Kasi iba-iba rin naman yung pagtatapos ng mga tao sa UP. So hindi na siya katulad ng Pisay. So para sa akin, yung hirap ng Pisay, hirap siya dahil sabay-sabay kayo. Kailangan mo sumabay sa mga samahan mo, sa mga peers mo. Habang sa UP naman, hirap siya na kailangan mong ma-maintain sa sarili mo. Na ikaw lang yung tumutulak sa sarili mo. Okay, very well said, Sir Jeremy ano. So ito sir, mailipat ko naman ang bola ng pagtatanong dito po sa aking kasama kay Bombo Kim para magtanong din po sa inyo ng isa pong mga mahalaga din pong mga tanong. Bombo Kim? So ayun po Sir Jeremy, good morning and this is Bombo Kim Ramos. First of all, congratulations po sa inyong pagkakagraduate bilang summa cum laude under BS Statistics if di po ako nagkakamali sa kurso ninyo. Siguro sir, matanong ko lang Sir Jeremy, bakit o paano po natin envision na sa UP po tayo pumasok sir? Ano yung naka-influence sa atin na meron naman sigurong BU, merong ibang university within the Bicol, or siguro yung hindi lang po UP. Bakit po UP yung na-envision natin na dapat dito ako makapasok sa college? Siguro, dalawa yung sagot dito. Di ba? Meron ng medyo mababaw na sagot. Pero ito yung totoo. Ito yung una kong naisip. And then meron naman yung mas malalim, yung pinag-isipan ko na talaga. So yung pinakauna ay, pag nasa Pisay ka kasi, yun yung expectation. Yun yung sinasabi talaga nila. Na pag galing ka sa Pisay, parang yung target is makapasa ka ng yun. So kumbaga, institutional yun. So, kaya inisip ko talaga na simula pa lang, okay, kailangan kong pumasa dito. At kung pumasa, papasa ako dito. Pero pag pinag-isipan naman, kung sarili ko lang, kung wala yung external na pressure or direction, yung rason na yung napili ko ay una top university siya sa Pilipinas eh. Tapos pag pumasok ka doon, scholar ka. So kumbaga, siya yung pinaka-feasible na university na punta ka. So para sa quality na education na makukuha mo, tapos pupunta mo pa doon, scholar ka, ang babayaran mo lang ay living expenses. So yung abot kaya. Ito sir, matanong ko rin lang po kasi since ilang years tayo naging estudyante under UP, BS Statistics, ano po ba yung sekreto ng isang Sir Jeremy na nagsumma cum laude para po, ano yung study habits na dinevelop natin para po ma-attain natin yung ganitong grade o GWA? Siguro ito na yung parang hack ko talaga eh. Kasi ako sa klase, lalo na nung high school, tamad akong makinig. Kaya na-realize ko, parang sayang yung oras nasa klase ako kung di na naman ako nakikinig. Kaya ang ginagawa ko, pumapasok ako ng klase, sa pinakaharap ako umuupo. Kahit hindi ko gusto yung klase, kahit wala akong alam, sa harap ako umuupo. Laging sa pinakaharap na laro. Ngayon ang nangyayari na ito, napepersa ako na makinig. Kasi paano pag bila akong tinanong, kasi wala akong masasagot. Hindi ba nakakahiya yun? So sa unahan ako lagi na umuupo. Tapos maliban pa dito, I think yung mga useful din talagang technique na ginagamit ko ay yung tinatawag na spaced repetition saka active recall. So pag maraming inaalala or maraming inaaral, ini-insert ko na meron ng mga oras kung saan nag-review ako. So kumbaga, pwede itong gawin sa mga flashcards o kaya sa mga sample exams. Basta ang mahalaga, pag natutunan mo na siya, maglalaan ka ng konting oras, tapos tsaka mo siya aalalahanin ulit. So para ano talaga siya dun sa utak mo, ma-engrave yung concept or yung inaral mo.
Ito So sir, ayun, umuupo since sa nga unahan dito nga tapos sa UP, face to face. parang may mga ano tayong kasabihan o paanyaya itong mga ating faculty, yung mismong institusyon, yung ating mga progresibo dito na mga ang tawag nga, parang scholar ng bayan, pagsilbihan ng bayan, mga ganyan po na, katawagan o payo sa atin. Under dun po sa napagtapusan natin, sir kasi kadalasan minsan may, konotasyon na kumbaga, statistics is all about numbers. And, paano natin ita-translate na ito, makakatulong o magiging impactful sa ating community. Meaning to say, ang, tanong ko sir, paano po natin maide-devote yung, napagtapusan natin, yung lahat po ng mga valuable learnings natin to help the, community and our nation? So dito may dalawa akong naiisip din na kasagutan. So una sa lahat, yung pinaka-direct na sagot ay yung pag-ensure na yung statistics ay naiintindihan ng taong bayan. So ito ay sa pamamaraan ng communication. So ang statistics kasi napakalakas niyang tool. Napakarami mong kaya matutunan sa statistics. May kita mo kung ano yung production, na yung level ng production, nilalabas na ng PSA, yung kalagayan ng ekonomiya. Ito yung mga bagay na pag naturo mo sa regular na tao, kaya nilang malaman kung ano ba talaga yung estado ng bansa natin. Ano ba yung estado ng ekonomiya? Ano ba yung estado ng production? Mas maliban naman dito, isa pang napakahalagang way para maibalik ang statistics sa taong bayan ay yung paggamit nito upang maipakilala o maaral yung mga marginalized at yung mga hindi nabibigyan ng opportunity na makita, na mapakinggan. Kasi ang statistics, pag focus siya masyado sa mainstream o dun lang sa mga lagi nakikita, yung mga nasa laylayan, yung mga hindi naaaral ng maayos, parang nag-stay silang ganun, na marginalized, na hindi nakikita talaga. So pwedeng gamitin yung statistics para aralin sila, para makita ko ano ba yung tunay nilang kalagayan. At pag i-report mo yung statistics na yun, parang binibigyan mo ng boses yung mga hindi kaya magsalita. So, yan nga sir, that's important talaga, no, especially that, that's the ano 'no, yung statistics na hindi mai-translate in layman terms or yung impact niya, kadalasan dun nag-aano yung gap of the government and yung tao na example, may ni-report about inflation, ano naman kung ganito yung statistics natin? Anong meaning nun sa sitwasyon natin? So, it's so important talaga yung, goal natin to devote our yung napagtapusan natin, sir. Ito na lang sir siguro, second to the last question. Ano pong plano niyo ngayon na graduate na kayo? Magpu-pursue ba tayo ng, postgraduate studies? Magtatrabaho na po ba muna tayo sir? Ano bang plano natin sa buhay muna? Ang plano ko muna sa nalalapit na mga taon ay magtatrabaho muna ako. So gusto ko muna makuha na karanasan sa industry, kumbaga. Pero nakikita ko rin yung sarili ko na after ilang years, babalik rin ako sa pag-aaral. So kung gagawin ko ito habang nagtatrabaho ay hindi ko pa napag-desisyonan ngayon. So sa future, pag-iisipan ko pa. Pero definitely gusto ko pang mag-pursue ng further studies sa future. So, ayun sir 'no, siguro, last question mula sa akin sir, as a Bicolano, Pisay graduate, our very, produkto ng Bicol region and ng Pisay sir, ano po yung words of motivation mo sa ating mga, mag-aaral din na Bicolano na hindi maging basta tulad mo sir kundi, like you kaya nating mag-pursue na maging summa cum laude sa anumang university tulad ng UP? Ito na lang yung nasasabi ko bilang words of pang-encourage. Ay hindi laging nami-measure ng mga institusyon, ng mga grades, ng kung ano mang mga measure na po, yung kakayahan mo. So minsan sasabihin sa'yo ng grades mo na hindi mo kaya o sasabihin ng mga eskwelahan na ganito ka lang. Pero ikaw lagi dapat sa sarili mo. Huwag kang mawawalan ng tiwala. Kasi kung yung paligid mo wala ng tiwala sa'yo, hindi pwedeng dagdagan mo pa yun. So kahit anong mangyari, lagi kang magtiwala na kaya mo. Na pag pinagsikapan mo, may maaabot ka. At eventually, may mahanap ka lang din yan na nag-a-align yung mga measure na binabato sa iyo sa tunay mong kakayahan. So ayun, thank you very much, Sir Jeremy, and yun lang po aking katanungan. Siguro payo ko na lang Sir Jeremy, enjoy muna your few months to rest, especially kung siguro na burnout ka as student and it's okay na wala ka agad na trabaho coming from yun nga, nagdaan na din sa
ganong situation nung nag-graduate tayo last year. And ayun, Sir Jeremy, pasa ko na po kay Bombo Kier ang mga pagtatanong ulit. Okay, balik sa akin Sir Jeremy, ito mga last 2 questions na lang, Sir Jeremy, Eto, madalas na issue ngayon ng ilan yung brain drain na tinatawag, kung saan yung mga top STEM scholars ay siguro nangingibang bansa. Bilang isang scholar dito sa Pisay Bicol at UP graduate summa cum laude, paano nyo sir nakikita ang inyong papel sa pag-ambag po sa agham o pag-unlad ng Pilipinas, particularly right here po dito sa Bicol region, Sir Jeremy? Sa tingin ko, para din sa lahat, karamihan ng scholar, I think ang role din ng mga scholar para may angat yung antas din ng agham dito sa Philippines at kahit dito sa Bicol region. Maliban sa, kasi malaking malaking hangarin kung sabihin mo na gusto mo baguhin yung buong sistema. So, kahit hindi mo yun kayang gawin, yung fact lang na sa bawat bagay na gagawin mo, i-ensure mo na lagi itong may quality, laging may dangal, meron ka ng integrity. Yun ay pagbibigay pabalik na sa taong bayan, sa community. So yung integrity lang sa gawain mo, naiaangat na nun yung antas ng agham. So sa lahat ng ginagawa mo, ensure mo na meron ng dangal, meron ng kausayan. Okay. And last na lang sir, bago tayo magtapos sa ating interview, maraming mga kabataang Bicolano ngayon nangangarap din na una makapasok dito sa Pisay. Yung iba nangangarap makapag-aral sa UP. Ano ba sir ang siguro maipapayo nyo sa kanila na mga dapat nilang i-prepare? Kung gusto nilang mag-aral sa Pisay, gusto nilang mag-aral sa UP, ano ang dapat nilang ihanda? And syempre sir, sa mga siguro may mga nakikinig sa atin ngayon na gustong-gustong abutin yung kanilang pangarap sa buhay pero hindi nila magawa kasi yung iba baka nawawala ng pag-asa, gusto nang sumuko, may mga problema, nagpapabigat sa kanila. Siguro ano yung pinakamagandang maiiwan na mensahe natin sa kanila, Sir Jeremy? Siguro sa mga gustong makapasok ng Pisay at ng UP, yung realidad ay meron ng mga entrance exam para dito. So, para makapasok tayo sa mga institusyon na to, ay kailangan makapagkanda tayo sa mga entrance exam. Ngayon, syempre, ina-acknowledge natin na hindi equal yung access sa mga opportunity at resources. Ngayon, meron ng mga review center at hindi lahat kayang maabot ito. Pero meron din ng mga resources online. So, sa mga naghahanda, yung practical na advice ko, maraming mahanap sa internet. Promise, maraming mga reviewer, maraming mga materials. Lahat ng to kahit anong kaya yung masagap, gamitin ninyo para maganda. Pero para sa akin, yung mas mahalagang mensahe ay hindi naman kailangan makapasok sa institusyon tulad ng Pisay o ng UP para maging excellent ka. Kahit sa institusyon ka ngayon, basta sa ginagawa ko, binibigay mo yung lahat mo, yung effort mo, yung commitment mo. Kahit saan ka ngayon, kaya mong maging excellent pa rin.